Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan natin ito. Diretso na tayo dito sa ating topic. Mas nagiging malinaw pero mas maraming possibilities pa rin ang umuusbong, no? Dito sa malapit na pagtatapos nitong elimination round ng Commissioner's Cup sa season 49 ng PBA. Alright. So, wala pang tiyak kung sino ang magto-twice to beat, sinong nasa impwestuhan sa best of 3, wala pa rin, hindi pa na-establish. At sino yung magiging number 8 as of now. Hanggang sa kahuli-hulihang sigurong laro, kailangan yung panoorin at antabayanan para malaman natin kung sino ang papasok sa number 8, mga magto-twice to beat, etc. yung mga pwestuhan, So ngayon, hindi pa natin malalaman. Ngayon, i-discuss natin yung mga possibilities, kung ano o kung sino o kung ano-ano yung mga scenarios na pwedeng mangyari. Okay? Alright, ito yung mga abangan ninyong tatalakayin natin ngayong araw na ito, Of course, i-update ko po kayo sa team standings. Okay? And then yung groupings within the team standings, yung brackets to. Kasi meron tayong makikitang parang pattern doon na brackets. Didiscuss natin yon. Okay, third on our list is yung labanan sa twice to beat. Sino pa ba ang may laban para makakuha o opportunity or chance para makakuha ng twice to beat advantage? Okay? Mga pwedeng mangyari dyan. At yung huli, marami-rami to, yung lower bracket, marami pwedeng mangyari pa dyan. Natalo po ang San Miguel kanina. Okay? Natalo po ang San Miguel, so 5 and 7 sila. So may mga certain scenarios tayo rito na kasama ang San Miguel at wala ang San Miguel. Okay. Meron scenario dyan, yung 5 and 7 three-way tie. Kasama pa San Miguel dyan. 6 and 6 three-way tie. Tapos yung 7-5 ang Ross. Tapos playoff ang NLEX Magnolia. 7-5 ang Ross. Outright ang NLEX or Magnolia. Titingnan natin mamaya kung ano-ano yung mga yan. Alright. Update ko po muna kayo sa team standings, mga kababayan. Okay. As of January 27. Okay. January 27. Ang ating team standings, Northport nasa taas pa rin with 9 and 3. Okay? TNT with 8 and 3. Meralco with 7 and 3. Okay? Converge 8 and 4. Hong Kong Eastern 7-4. Barangay Ginebra 7-4. Rain or Shine 6 and 5. NLEX Road Warriors 5 and 6. Magnolia Hotshots 5 and 6. And San Miguel Beermen 5 and 7. Ayan. Okay. So, kung nakikita nyo dyan sa screen niyo yung team standings, green up ko siya according to colors, Okay. Yung Northport naka-green yan kasi meron na silang possibility or meron candidate na sila. Okay? Kumbaga na sila, qualified na sila para makakuha ng twice to beat advantage. Hindi pa nila nakukuha, qualified pa lang sila, Now, yung kulay violet, TNT at saka Meralco, twice to beat sila, pwede, possibility. Kung mananalo sila doon sa kanilang mga natitirang laro. Okay? So, ayan, 8 and 3 at saka 7 and 3. 7 ang Meralco, may dalawa pa. Ginebra at saka Magnolia. Okay. Yung dilaw naman, ano na yan? Sigurado ng best of 3 yan. Kasi hindi na sila abot ng 9 and 3. Gang 8 and 4 na lang pinakamataas nila. Specifically, yung Hong Kong Eastern at saka yung Barangay Ginebra. Ay, hindi na sila abot ng 9. So, best of 3 na talaga yan, Pwestuhan na lang hinihintay nila dyan, kaya nakadilaw yan, So, separate na naman na bracket yan, Okay? Tapos, yung lower bracket, yung nakaputi. Okay? Rain or Shine, NLEX, Magnolia, and San Miguel. Okay. Yan ang groupings natin dyan sa loob ng team standings. Alright.
Discuss muna natin yan doon sa taas. Yung twice to beat. Okay? So, kung i-consolidate mo yung grupo nung twice to beat, Northport, TNT, Meralco. Green and violet. Alright? Okay. So, ano ang pwedeng mangyari dyan? Pwedeng mangyari dyan, no? Three-way tie. Tatlo silang tabla at 9 and 3. Okay? Kung mananalo ang TNT sa rain or shine, okay? 9 and 3 sila. Kung mananalo, may panalo ng Meralco ang dalawang huling laro nila, 7, 3, 9 and 3 rin sila. Tabla sa Northport. So, tatlo sila sa 9 and 3. Okay? So, pagkatablahan na ganyan, okay? Quotient ang iiral. Alright? Oh, so, kung kukunin mo ang quotient nung tatlo, Meralco, Northport, at saka TNT, lumalabas ang number 1 dyan, Meralco. Okay? Plus 15. Okay? Ang susunod dyan, TNT. Minus 3. Okay? At ang sasadsad pa, akalain nyo, no, ang Northport pa ang sumadsad, ang nalaglag. Number 3 sila. Minus 12. Okay? So, makakakuha ng twice to beat dyan, pagka nagkatablahan sa 9 and 3, Meralco at saka TNT. Ang Northport babagsak sa best of 3. Yan. Okay. So, yan ang pinaka-iiwa-iwasan at hinihiling ng Northport na wag mangyari. Magkatablahan sa 9 and 3. Ang gusto ng Northport, bumaba kayong lahat, mga teams, ako lang dito sa taas, mag 8 and 4 kayong lahat dyan sa baba. Okay, tapos kayo maglaban-laban dyan sa 8 and 4 kung sino yung pangalawang team na kukuha ng twice to beat advantage. Basta ako, nakaupo lang ako dito. Okay, bahala kayo sa buhay ninyo. Yun ang sinasabi ng North. Yun ang gusto ng Northport. Okay? Okay, pero pag nagkatablahan, nako, saklap ng mangyayari sa Northport. Okay? Babagsak sila sa best of 3. Alright? Hindi 8 and 4, 9 and 3 pa rin sila, pero kasi low, inferior quotient, sila yung pinakamababa. So, bagsak sila sa 9 and 3, sa kasama nung grupo ng 8 and 4. Okay? So, yan. Yan ang scenario number 1 sa twice to beat. Ngayon, kung halimbawa, nako po, okay, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Nakaupo na lang doon sa taas, nasa taas ng bundok na itong si Northport, nanonood na lang sa baba, pinanonood ang TNT, Meralco, Converge, Hong Kong Eastern, at saka Barangay Nebra. Na pinanonood nila nagbabardagulan sa pangalawang twice to beat advantage. Bakit? May posibilidad po kasi mga kababayan na 8 and 4 magkatablahan, 5-way tie. Alain nyo yun, ano? Okay? 5-way tie. 5 ang magtatablahan sa 8 and 4. Okay? Kailan mangyayari yan? Ito yung kasi huling linggo na po ito hanggang 31 lang po ang So, Wednesday, Friday na lang ang playing dates. Ito yung mga scenarios ng resulta ng laro at ang lalabas 5-way tie sa 8 and 4. TNT matatalo sa rain or shine, Meralco matatalo sa Hinebra at mananalo sa Magnolia, Hong Kong Eastern mananalo sa NLEX at Barangay Hinebra mananalo sa Meralco. Okay? Yan. Pag yan ang lumabas na mga resulta ng games, tablahan ng 8 and 4. 5-way tie. Ngayon, pagka ganun nangyayari, automatic ang Northport, unang-una nang may twice to beat. Okay? Sino yung pangalawang team na twice to beat? Yun ang i-determine natin doon sa mga nag-tie na 5-way na mga teams na 5. Okay? Yung pare-parehong 8 and 4. Okay. Paano natin i-determine yun? Kukunin natin yung quotient. Okay. Punta ngayon tayo sa quotient. Okay. Lumalabas sa quotient computation sa mga nagsasabi na
iniimbento ko lang po ito, no? Ito po, oh, nagko-compute po talaga tayo. Ito, pakita ko po sa inyo. Ayan, ayan ang mga numero, oh. Tayo po ay talagang nagko-compute. Okay? Yan. Alright. Etong TNT, minus 12. Okay? Ang Converge, plus 3. Ang Hong Kong Eastern, plus 30. 30. Okay? Yung Hinebra at saka Meralco, hindi pa natin makukuha dahil maglalaro pa sila. Okay, ganito. Yung Hinebra at saka Meralco lang ang pwedeng mag-adjust ng kanilang quotient dyan. Yung Converge at saka TNT tapos na. Ano, piho na yan, fix na yan. So wala na sila magagawa dyan. Ang pwede na lang mag-alter, no? Hihintayin natin yung resulta ng laro nila, Meralco at Hinebra. Okay? Lumalabas dito sa computation, ang pinakamataas Hong Kong Eastern plus 30. Bakit naman plus 30? Yung game po kasi nila laban sa TNT, nanalo po sila ng, ang laki ng lamang, 21 points. Okay? Ito yung mga panahon na nagsisimula pa lang ang TNT sa kanilang kampanya. Okay? So, medyo talo-talo pa sila dyan. So, plus 21 sila doon. Negative 21 naman ang TNT. Kaya tingnan sila pinakamababa lumalabas sa quotient ang TNT. Minus 12. Kasi nga dahil nga doon sa minus 21 natambak sa kanila ng Hong Kong Eastern. Ano? So, plus 30 ang Hong Kong. So, kailangan mo ngayon higitan yung plus 30 para ikaw ang manalo, ikaw ang makakuha ng pangalawang twice to beat advantage. Kasi kung hindi mo mahihigitan yung plus 30 ng Hong Kong Eastern, sila ang kukuha ng second twice to beat advantage kasama ang Northport. Okay? Ngayon, ano ang dapat na lamang ng either Meralco o Hinebra kung mananalo sila, no? Para makuha yung plus 31. Okay? Para makuha yung plus 31. Para makuha mo yung twice to beat advantage na pangalawa, kailangan mo higitan yung quotient ng Hong Kong Eastern na plus 30. So, at least 1 point at by 1 point, So, plus 31. So, kung yung Meralco ang tatanungin, sa laro nila sa Barangay Hinebra, kailangan manalo sila at lumamang ng malaki-laki. Plus 44 or 44 points ang kailangan lamang nila sa Hinebra. No? Okay. Kung Hinebra naman ang tatanungin, para masurpass nila yung plus 30, maging plus 31 yung kanilang resulta ng quotient, kailangan lumamang o lamangan nila ang Meralco, manalo sila at lumamang sila sa Meralco ng 46 points. Yan. Okay? So, kailangan nila ng 46 points para sa Barangay Hinebra at 44 points para sa Meralco. Tambakan ito. Ewan ko lang kung magagawa nila ito, no? Pero, may possibility, pero sa akin, remote ang possibility. Okay? Baka, Hong Kong Eastern na makakuha ng pangalawang twice to beat advantage kasama ang Northport. Okay? Kung 8 and 4 tablahan, 5-way tie. Okay? So, yan ang aabangan natin. So, kung yung yung danggit kong mga resulta ng laro kanina mangyari, pagkatapos ng January 31, 8 and 4, 5-way tie. Okay? Yan. Okay. So, tapos na nating discuss yan, Okay. Doon naman tayo sa lower bracket. O yan. Lower bracket tayo. Doon sa grupo ng Rain or Shine, NLEX, Magnolia, tsaka San Miguel. Okay. So, natalo ang San Miguel kanina. Okay. So, 5 and 7 na sila. So, i-discuss natin yung mga scenarios na kasama ang San Miguel at wala ang San Miguel. Alright. So, unahin na muna natin itong kasama pa ang San Miguel. Kasi may slim chance pa sila makapasok kahit natalo sila kagabi. No? Sa pamamagitan ng Okay. Sa 3-way tie, 5 at 7.
At 5-7. Ano? Sino ang magtatablahan dyan? NLEX, Magnolia, at saka SMB. Okay? Assuming na, wala na rain or shine ha. Assuming na nanalo lang, kasi maaalis lang ang rain or shine dito sa grupong ito kung mananalo sila versus TNT. So magiging 7-5 sila, aangat sila. Okay? So ang maglalaban-laban na lang for the 8th spot ay number 7 na ang rain or shine. Number 8, NLEX, Magnolia, San Miguel at 5 and 7. Okay? So, ano ang gagawin natin dyan? Quotient ulit tayo sa 5 and 7. Sino ang maglalaban sa playoff? Yan. Sino ang maglalaban sa playoff? At sino ang malalaglag? Ang malalaglag, mga kababayan, doon sa 3-way tayo na yung pinakamababang quotient. Okay? At sa lumalabas sa computation na pinakamababang quotient ay Magnolia. Okay? So, ang San Miguel Beermen ang may pinakamataas na quotient plus 2. Susunod, NLEX plus 1. Ang Magnolia minus 3. So, Magnolia ang malalaglag. Okay? Ang maglalaban sa number 8 sa 8th spot is San Miguel at saka NLEX. Yan. Sa 5-way sa ano yan ha? 3-way tie 5-7. Magnolia, NLEX at saka San Miguel. Wala na rain or shine. Assuming na nanalo na sila versus TNT, 7 and 5 sila. Okay? Ngayon, pangalawang senaryo, 3-way tie, 6 at 6. Okay. Alam naman natin, wala nang pag-asa ang San Miguel na mag-6. So, 5 and 7 tapos na yung mga laro nila, no? So, wala na silang pag-asa sa 6. So, ano tong 3-way tie, 6 and 6? Kung matalo ang rain or shine sa TNT, 6 and 6 sila. Okay? Kung manalo pareho ang NLEX at saka Magnolia sa kanilang mga nalalabing laro, okay? 6 and 6 din sila. So, tabla yung tatlo. Rain or shine, NLEX, Magnolia, 6 and 6. Okay? Now, yun yung 3-way tie. Paano natin malalaman kung sino ang papasok? May magiging number 7 at saka yung maglalaban sa playoff. Sino yung pinakamataas na quotient? No? Yun ang magiging number 7. Ang magiging number 8 ay yung maglalaban sa playoff, yung dalawang huling pinakamababa na quotient. Sino yon? Lumalabas sa computation, ang number 1 dyan, ang papasok sa number 7, NLEX. Kasi meron silang plus 8. Okay? Ang maglalaban sa playoff ngayon, lumalabas, okay? Rain or shine at saka Magnolia. Okay? Ang Magnolia kasi may plus 2, ang rain or shine minus 10. Okay? Kasi nung laro ng NLEX at saka NLEX at saka rain or shine, tinambakan ng NLEX ang rain or shine ng 12. Okay? So medyo naapektuhan yung kaya medyo nag-negative ang rain or shine dyan. So agrabyado rain or shine dyan, kailangan maipanalo ng rain or shine yung kanilang game against TNT para automatic outright nila sila, 7-5 na sila. Hindi na sila sasali dito sa baba. Na kung saan, maaari pa silang, halimbawa, mag 6 and 6, tablahan yung tatlo, kasama sila ng NLEX at saka Magnolia. Luging-lugi sila. Dadaan pa sila sa playoff. Okay? Because, by virtue of a lower, okay, or an inferior quotient. Okay? So, yun yung tablahan sa 6 and 6. Okay, ano naman yung pangatlo, pang-apat? Mananalo na ang Ross 7-5. Okay? At mananalo ang NLEX, matatalo ang Magnolia. Okay? Sino ngayon sa tingin nyo ang papasok outright sa number 8? Lumalabas niya wala ng playoff. Kasi panalo na Ross, pasok na sila sa best of 3. Okay? Panalo NLEX, mag-i-improve ang kanilang record. 6 and 6, talo ang Magnolia, 5 and 7. Laglag din kasama San Miguel. So, sino outright na papasok sa number 8? Wala ng playoff, pasok na ang NLEX. Okay? 7-5 ang Ross. Okay? Panalo ang Magnolia, talo ang NLEX. Baliktad naman ang sitwasyon ngayon. Okay?
Kung nanalo ang Magnolia, mag-i-improve ang kanilang record from 5-7 to 6-6. 5-6 sila ngayon, sorry. 5-6, 6-6. Nalo sila against, sino ba kalaban ng Magnolia? Meralco. Yan. Okay. Talo NLEX sa Hong Kong Eastern. 5-7. Sino ngayon ang papasok? Outright Magnolia. Yan. Akalain nyo, pasok pa Magnolia. Ang daming inikutan, ano? Ayan. Okay? So, sana naintindihan nyo yung ating scenarios, complicated scenarios mga kababayan. Kung sakaling magkakatabla-tabla-tablahan talaga at magkakadikit talaga yung mga records nito. Ang pinakamatindi rito yung 5-way tie dun sa twice to beat. Talaga namang, okay, abangan natin yan hanggang sa January 31 mga kababayan. Okay? So, hanggang dito na muna po ang ating discussion about dito sa team standings. Pagka meron tayong updates, bibigyan po natin kayo ng information. Gagawa po ulit tayo ng video vlog about sa mga updates tungkol dito sa team standings. At dahil napaka-komplikado nitong team standings na to mga kababayan, at tutulungan po natin kayo, tutulungan ko po kayo sa abot ng ating makakaya, no? Sa personal nating kapasidad para maintindihan at maunawaan po ninyo kung ano ba ibig sabihin ng mga team standings at kung yung aking sinusuportahan ko po na may pag-asa pang pumasok. Okay? Sa playoffs, ano? Alright? So, ayan. So, mga kababayan, ano, yung mga bagong pasok, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at i-like nyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Sa atin din po yan. Yan ang pinaka, kumbaga, umbrella ng ating mga channel sa YouTube, ano? Alright. So, hanggang dito na naman po mga kababayan. Salamat po sa panonood. Magandang araw po sa inyo lahat.